Ano pa bang mga ganap? So, team building, sasama ako. Tapos, maplano rin sila Mix. Sa Pampanga naman yun, first week ng September. September 5, sana matuloy. Ito kami sa bahay ni Mix sa Pampanga. Yun pa lang so far. This upcoming Sabado pala. Ito na, nasa Lanson na nga ako. Ito yung parking na yung pick up namin bukas. Sa Sabado ng gabi. Hiking ako sa Benguet. Tangina, na-excite na ako. Tagal ko nang huling hiking ko is February pa. So looking forward talaga. Ang saya lang kasi natutuwa ako sa sarili ko kasi tuloy-tuloy ito. Gagi, pang ilang days ko na to, pang 18 days ko na itong ginagawa itong paglalakad. Kaya parang napaka-discipline. Wow, discipline. Yun lang, parang ang laki ng effect niya sa mood ko. Kaya pag umuulan, di kasi ako makalakad eh. Kaya ako rin kasi papayong pa. Parang ang hassle nun. Kaya tuwing wala lang ulan, kaya lalakad ako. Okay naman dito, parang same pa rin naman. Walang tao. Itong oras. So medyo goods din. Kapag isip-isip ka. Ikot ulit ako sa Conrad. Meron akong napakinggan kanina sa YouTube yun eh. Parang dinidiscuss niya is about kapag nawala ka ng mga friends. Tapos parang pinaka-core nung message nung video is parang being alone is also sometimes a blessing. Sabi doon, kasi minsan tayong mga tao parang we tend to keep people because we want them, we just want them in our life, pero hindi na sila nag-a-align sa purpose na meron doon diniscuss yung gumawa ng video na tawag na ito, diniscuss doon na gumawa ng video. Ang sabi niya is parang nung nag-turn siya ng 20s, mid-20s, which is nandun na ako sa stage na ngayon na yun, sa mid-20s na ako, na parang unti-unting nawawala yung friends niya. Tapos ang reason is daw hindi daw siya pan kasama, ganun. Meron pa doon is meron siya naging kaibigan na babae, and akala niya hindi mawala yun sa buhay niya, which is nakaka-resonate naman din ako ng slight. Kasi what a coincidence, di ba? Parang kung ganun yung mangyayari man, ang lungkot, di ba? Pero ang sinabi niya doon is, tawag na to, kapag ganun yung nangyari, kailangan i-train mo lang yung attachment issue mo. Kasi parang di mo na makikip lahat ng tao sa buhay mo. And isa pa doon, sinabi rin niya na parang it's not an obligation ng mga tao para maging kind sila sa atin. So parang sabi niya, hindi naman yun kasalanan ng kaibigan niyang babae kung ba't di sila nag-work or bakit nawala yung friendship nila. It's just that hindi ka pwede ma-expect sa mga tao. Like, kahit sabihin mong you will cross bridge or climb mountains for them, still you don't have control kung gano'n din yung gagawin nung tao na yun, nung person na yun, kung ma-reciprocate. So ang lesson lang doon is parang kailangan hindi ka attach sa mga ganong bagay. Parang okay lang kung mawala, edi mawala. Kaya mo kasi control doon eh. And meron talagang mawala, hindi mo naman makikip lahat ng tao sa buhay mo. Lahat man is dumada, diba? Wala tayong control din. Ang ganda ng kanta, putang ina, ikaw at ako, by Johnny Dano. Yun lang naman, which is totoo kasi nangyayari sa akin. 25 years old ako. Bilang na lang sa darili yung mga daliri, yung mga nakakasama. Like, pinipili ko na rin talaga yung mga taong may access sa akin. Yan, sila Migs, sila Ibia, paminsan-minsan na nga lang, ilang beses na nagyayayan, pero hindi ko pa rin napagbibigyan pa.
parang ano talaga, bound to happen yun na may endings lahat ng tao sa buhay. Kasi hiram lang naman yun eh. Ano pa ako napanood ng isang video about ano siya, Stoicism. Yung sa Stoicism na yun, ang sabi doon is si Epictetus ata yung nagkukwento. So ang sabi niya doon, may lumapit sa kanya nang ina-advise. Tapos ang nangyari doon sa guy is tinamkam yung lupa. Tapos pagka tinamkam yung lupa, tapos yung asawa niya ata iniwan siya, kasama yung mga anak niya, ganun. So ang nangyari, parang feeling niya victim siya ng sitwasyon. Like yung lalaking kumuha ng pamilya niya and all, asawa niya, is sinusuhulan yung mga judge, ganun, para hindi siya makasuhan. Kasi may connection. So ang ending, parang feel niya victim siya ng situation. Tapos ang parang turo doon ni Epictetus, parang you don't own anything naman talaga in reality. But I mean, tayo as a human, we don't owe anything. It's all borrowed, diba? At yun is, hiram lang tong lahat. Pamilya mo, mga kaibigan mo, kalusugan mo, pera, bahay, lahat ng properties mo is pinapagamit lang sa'yo ng Diyos. Pero hindi mo talaga siya pag-aari. Parang ang moral lesson doon is, parang dapat ready ka, hindi ka ma-attach sa mga bagay, tao. Kasi hindi ka malaya kapag attach ka doon. Parang you're just a slave. Yan yung pagkakasabi ni Epictetus. May binagay siya doon eh, parang ang term niya is Lady Fortuna. Yung nasa Padis na pala ako. Padis! Si Lady Fortuna or si Miss Fortune, di ba? Parang ang sinabi niya sa guy, huwag kang magluksa dahil nawala sa'yo. Kasi asawa nga niya, iniwan siya, di ba? Parang ang sabi, kung talagang tinadhana yung habang buhay, hindi siya mawala. Pero kung ganun nangyari, binawi lang siya sa'yo. Hiniram mo, lahat naman kasi talaga totoo, hiram lang natin. Itong kalusugan ko ngayon, wala kasing permanent sa mundo. So, yung dalawang video na yun, parang somehow nagko-connect siya for me. Kasi sa age ko na to, parang hindi na ako nag-aabol sa sa mga tao. Kung aalis kayo. Wala akong gagawin. Kung gusto nyo magstay. Kung hindi kayo mapipigilan, edi malawak yung pinto. Ganun lang talaga. Parang dapat ka lang din doon. Ready ka lang sa mga ganun pwedeng mangyari. Kasi pag hindi ka prepare, parang hinayaan mo lang na matangay ka ng emosyon mo din. Parang naging sentimental ka sa naikip yung mga bagay. Eh hindi naman ganun din sa inyong buhay. Ay gagi, paikot na pala ako. Bilis ah. Ipapasarap yung kwento ko ah. Ilang na. Wala, almost kalahati na oh. Go 1.5 na.